pinamagatang fruitful. Sabihin nga natin, fruitful. At sa hapon na to, bago ka maupo, gusto ko humanap ka ng kapartner mo. Tumingin ka sa katabi mo, nasa unahan mo, nasa likod mo. Kailangan may partner ka, okay? Kailangan may partner. Tapos tanungin mo siya, kung prutas ka, ano ka? Okay? Baka sabihin ng iba dyan, durian. No, bayabas daw, bayabas. Okay, anong sabi nila? Pakwan daw ang iba. Orambutan daw ang iba. Okay? Come on, palakpakan ulit natin si Lord ngayong hapon na ito. Amen. Malaya po tayo mga kaupo. Fruitful ang series natin dahil we believe na ang bawat isa sa atin may sasapamuhay ang series na ito na maging mabunga talaga tayo sa lahat ng ating ginagawa. And ito po ang gusto ng Diyos na buhay na mangyari sa bawat isa sa atin. May tanong po ako sa inyo, ano ba talaga ang purpose ng mga puno? Bakit ba may puno? Bakit nilikha ang puno? Kapag ang puno po wala siyang bunga, may saysay ba ang puno? Pag ang puno walang bunga, anong mangyayari? Hindi na po muling makakapagtanim ng ganitong klaseng puno. Kapag walang bunga, walang makaka-benefit dun sa bunga na yon. Dahil ang mga bunga pwedeng kainin ng hayop, ng mga tao, pwedeng itanim ulit, At marami pang pwedeng gawin sa mga bunga. Nakakatulong ito sa lahat ng mga bagay sa paligid niya. Kaya po, ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo ay maging fruitful. Sabi mo sa kakatabi mo, fruitful. And ang topic po natin ngayong hapon na ito ay pinamagatang fruitful in purpose and commission. Mabunga sa kadahilanan at sa komisyon. Now, marahil ang iba sa atin na nakikinig o kaya pwedeng replay na lang po yung mapapakinggan nyo dyan sa online natin, ay hindi siguro naniniwala na may Diyos o kaya pwedeng hindi ka pa convinced that there is God. Pero in this day and age po ng computer, at marami pang mga pwedeng gamitin tulad ng ChatGPT na pwedeng marami ka nang itanong sa kanila, sasagutin talaga niya ng mabilis ang isang bagay dahil meron sila ng information na wala ka, na kaya mong i-store sa brain mo, na hindi mo kayang i-store sa brain mo pero sila kaya nila dahil ganun naka-advance yung technology natin. Alam niyo po, tinanong ko si ChatGPT, tinry kong tanungin, in English po ito, nawa wag dumugo ang ilong ng katabi mo, Tignan mo baka mamaya dumudugo na. Tinry ko pong tanungin, sabi ko, hey ChatGPT, so you know how you're like the smartest computer in the world and you know all the information to ever exist. Dahil hindi po tao ito, tinanong ko siya, if you were a human, would you believe this universe was created or do you think it's a coincidence? Nilikha ba talaga ang mundong ito o aksidente lang ang lahat ng bagay? Sabi ko sa kanya, I want you to answer in one sentence and you can only pick one. Tignan niyo po ang sagot sa akin ng AI na ito, the most advanced AI na meron tayo ngayon. Sabi ni ChatGPT, if I were human, I would believe the universe was created. Given the complexity and fine-tuning of its existence. Dahil daw sa napaka-complex o merong intricate design ang mundong ginagalawan natin, maniniwala daw si ChatGPT na meron talagang
Creator. Sabi ko, explain further. So bear with me po, mga kapatid, sa mga dumudugo na ang ilong, pansinin mo ang katabi mo. Sabi niya, believing the universe was created would stem from observing the intricate design, order, and fine-tuning of natural laws that govern everything. From the smallest particles to the vast expanse of galaxies, the precision required for life to exist, ang precision, kumbaga eksaktong requirement para magkaroon ng buhay, such as the perfect balance of physical constants like gravity, electromagnetism, and the speed of light, suggests intention rather than random chance. Kaya kung may isip nga natin, bakit walang tao sa Mars? Bakit walang tao sa Moon? Ba't wala pa rin nadidiscover na alien hanggang ngayon? Kahit maraming haka-haka here and there. Bakit ganon na sa Earth lang, ito yung lugar na kung saan kaya nating makahinga? And sabi ni ChatGPT, many have argued that such complexity is difficult to attribute to coincidence alone. The idea of creation allows for a purposeful origin, which aligns with both philosophical reflections and some interpretations of scientific data. Pass forward tayo dun sa next. Ngayon tinanong ko po, next slide pa, sabi ko po, dahil si ChatGPT naniniwala na meron palang creator, say it with me, creator. Tinanong ko, sabi ko, now, which of the religions would most likely point to this designer or creator? Sa dami ng relihiyon sa buong mundo, sino yung sinasabi mo na pwedeng makakapagturo kung sino ba talaga yung designer, yung manlilikha, yung creator, yung gumawa ng lahat? Sabi ko, you can only pick one. Is it Christianity, Islam, Hinduism, or Buddhism? Why do you think so? Sabi ni ChatGPT, if I can only pick one, I would say Christianity. Most likely points to this designer or creator because it emphasizes a personal, relational God who intentionally created the universe and sustains it. And it teaches that God's character, purpose, and love are revealed through creation. Ibig sabihin, ang karakter ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos makikita sa nilikha niya. Kaya maganda at gwapo ang katabi mo dahil ang creator natin gustong maging maganda ang katabi mo at gwapo ang katabi mo. Complex, napakahirap intindihin minsan, pero kahit merong mga gano'n na conflicts, pwedeng masarap pa rin kasama at maraming benefits kang makukuha sa kanila. Kaya ngayon, ang purpose pala natin o kadahilanan bakit tayo nabubuhay, nagsisimula sa idea na merong manlilikha. Kaya ka nabubuhay dahil merong lumikha sa'yo. Sa'yo at sa akin may lumikha. Oo, galing tayo sa magulang natin. Pero, pag tinrace natin, sino ba talaga yung pinaka magulang natin na nilikha? Sino ang lumikha sa kanila? Makikita natin na meron talagang creator. At hindi tayo basta-basta na lang galing sa bamboo or kawayan na dun daw galing si Marikit at si Makisig. Familiar? At hindi tayo
galing sa tubig lang, na ganon, na biglang lumabas sa tubig, kundi meron talagang humulma sa bawat isa sa atin. Kaya human beings as a complex being proves na meron talagang designer. Hindi pwedeng coincidence lang ang isang bagay. Ang isang bagay na merong intricate design, hindi po pwedeng walang designer. Dahil kung aksidente lang ang lahat ng bagay, nung unang panahon pa, meron ng cellphone dapat. Di ba? Dahil coincidence lang pala na ganun na lang, basta-basta ang isang bagay. Pero makikita natin, wala namang nadidiscover na ganun. Yung evolution, kahit tignan natin ang isang bagay, ang hirap paniwalaan dahil sa hindi naman natin talaga nakikita na may nag-e-evolve hanggang sa panahon ngayon. Pero one thing ang makakasure tayo, na merong purpose, may kadahilanan bakit ka nabubuhay. At ang purpose mo, malalaman mo lang dun sa lumikha sa'yo. Ang kadahilanan kung bakit ka nabubuhay, malalaman mo sa nag-design, humulma sa'yo. Kung tayo po ay magta-time travel, saan nyo gustong mag-time travel? May idea ba kayo? Siguro sasabihin nyo, gusto ko po nung panahon ng nung time ni Jesus, ganyan, ano? Baka yun yung gusto natin. O kaya, before pa si Jesus, gusto ko yung mga tao, yung nandoon yung caveman, no? Na talagang, sila, mga andudungis pa nila noon, ang haba ng mga balbas, katulad niyan. Try nyo, bigyan sila ng cellphone. Tingin nyo, anong may isip nila? Curious? Tingin nyo ba, ang cellphone, anong gagawin nila? Mag-Facebook na ba sila kagad? Magsi-selfie ba sila kagad katulad niyang picture na yan? Siyempre hindi. Dahil hindi nila alam ano ang purpose ng bagay na yon. Tama ba? Only the Creator can say ano yung purpose ng nilikha niya. Hindi mo pwedeng sabihin o ibang tao ang magdikta sa'yo ano ang purpose mo, bakit ka nabubuhay. Kailangan yung Creator, yun yung pakinggan mo sa kung paano kanya nilikha. Kasi po pwedeng yung mga taong hindi nila alam paano gamitin ang cellphone, ibato na lang yan, pamato daw. Sino sa inyo nagtumbang preso nung bata sila? Imbis na tsinelas, cellphone ginamit. O kaya naabutan nyo ba noon merong cellphone ginagamit para hatiin yung pakwan? Kung hindi alam ng isang tao ang gamit ng isang bagay, syempre hindi siya yung Creator. But God knows our purpose kasi we are wonderfully made by Him. Sabi nga ng isang psalmist sa Psalm 139 verse 14, NIV version to, sabi, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Kaya grabe ang nilikha ng Diyos kung isipin lang natin. Iba-ibang klasing puno, iba-ibang klasing hayop, hindi tayo magkakamuka. Kahit pa yung talagang magkamukha na twins, di ba? Meron pa rin silang kaibahan. We are created by God na merong uniqueness dahil meron siyang purpose sa atin. And ito ang question natin ngayong hapon na ito, mga kapatid. Ano ba ang purpose ko? Ano ba ang kadahilanan bakit ako nabubuhay? Ano ba ang dapat kong gawin sa buhay ko magmula sa araw na to? Excited na ba kayong malaman yon? My purpose is number 1, to be connected to God. Nakakonect dapat kay God. This is our number 1 purpose. Kaya ka nabubuhay dahil kailangan connected ka
sa Diyos. Tulad ng isang prutas, hindi po pwedeng nakahang lang yan, tas biglang lumalaki na lang bigla. May connection yan sa puno through the branches. Amen. Kaya sabi sa John chapter 15 verse 5, sabi ni Jesus sa mga disciples niya, "Ako ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. Magbubunga ng marami ang mga nakakonect sa akin, at ako sa kanila. Kasi wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin." In short, kailangan maging connected tayo lagi kay God. Connected ka ba kay God, kapatid? Paano mo masasabing connected ka kay God? Meron ka ba talagang relationship kay God? Dahil marahil maraming nagsasabi sa atin, nakilala naman natin si God. O kaya, si God, nandiyan naman siya, lagi mong tinatawagan. Dahil nagpe-pray ka. Pero ano bang klaseng relationship talaga yung meron ka? Sa totoo lang, hindi ako makakapagsabi noon, ikaw lang, alam mo yun sa sarili mo. Alam mo kung close mo ang isang tao o hindi. Alam mo kung malapit ka sa Kanya. Kung kaya mong sabihin lahat ng bagay na hindi ka nahihiya. Alam mo rin kung puro hingi ka lang sa isang tao at kung nilalapitan mo yung isang taong ito madalas. Nakukuha natin. Connected ba talaga tayo kay God? Dahil kung connected tayo, maganda ang relationship natin sa Kanya. Nakikipag-usap tayo sa Kanya at siya naman ay merong mensahe sa atin na tinatanggap tayo. Hindi pwedeng ikaw na lang lagi ang nagsasalita. Try nyo. Yung kapatid mo, nanay mo, o anak mo, lagi nagsasabi, "Engi nga akong pagkain, engi ako nito," na wala na kayong naging ibang conversation sa buong buhay nyo, puro hingi na lang. Tas kahit magsalita siya, hindi mo papakinggan, then next na magsasalita ka sa kanya, hingi ka na naman. Is that a healthy relationship? No. Bakit? Kasi, alam natin, hindi normal yun, puro hingi na lang. Ang relationship ay hindi transaction. Hello? Do you get what I'm saying? Hindi transaction ang relationship. Kaya, ang bawat isa sa atin, if we pray to God, we should also read kung ano yung message niya sa atin. Next slide. Ang bawat isa sa atin, for us to be connected to God, we must pray and read the Bible. Alam niyo po, alam ko marami ang kabataan na nandito, pero kamakailan lang po, may nag-send po sa akin ng source na ito sa Global Youth Culture. Sila po ay nag-survey sa Philippines. Siyempre, yung iba sa atin dito, baka hindi nadamay dito, ganyan, ano. Pero sa research kasi, parang meron lang silang pool ng mga tao, ganyan, ano. And then nalalaman na nila yung kabuuan din sa buong Pilipinas kung ano yung mga sagot o karamihan ng mga tao. Now, alam niyo po, ang sabi, 44% lang daw ng Christians ang nagsabing uma-attend sila ng church at least once a week. Ilan? 44%. Alam niyo po, kahit tignan natin sa attendance natin sa church, yung lista ng mga pangalan, marami po talaga sa atin, hindi po weekly uma-attend. Hindi talaga weekly present. Makikita mo nandiyan dyan, next week wala, nandiyan ulit. O kaya papalit-palit. Tas yung mga nakaraan na wala, nandito na naman ngayon, nagpapalitan ho yan. Kahit sa ibang churches, ganun din. Pero bakit kaya?
Sa nag-i-stem ito? Are we always present or connected with God? At alam niyo po, sa mga young people ngayon, next slide, 29% lang daw ng young people yung nag-report na sila ay nagbabasa ng Bible sa sarili nila weekly. Kahit tayo dito ngayon, hindi ko napapataasin ang kamay. Sino sa inyo, mula nitong Sabado hanggang nung Monday, okay? Huwag na magtaas ng kamay ha, yung hindi nagbasa ng Bible o nagbuklat ng Bible. Di ba? Yung hindi for sure marami sa atin magtataas. Baka 71% magtaas sa atin ng kamay. Kanino ba talaga tayo connected? Baka mas connected ka pa sa Facebook kesa sa book ng Bible. Baka mas connected ka pa sa Instagram kesa kay God. Baka mas connected ka pa sa TikTok kesa kay God. Bakit? Kaya dito natin makikita ano bang purpose mo. Bakit ka nabubuhay? Nakakalungkot po dahil kahit ang presidente natin na si Bongbong Marcos nalaman na napakarami po palang nag-view o tumitingin sa internet ng pornography. Sa global youth culture po, 27% ng young people ang na-report na tumitingin, nagsisearch ng pornography in the last 3 months. Anong month ngayon? October. Nakaraang month? September. Nakaraan? August. For the last 3 months, maraming nag-view ng pornography. 27%. Young people pa lang to ha, hindi pa kasama yung matatanda. And ang sabi, males are more than 3 times as likely as females to have recently looked at pornography. Now, alam niyo po, kaya na-alarm kahit ang Philippines dyan, dahil sa napakarami po kasing connection sa pornography na hindi rin pa alam kung bakit, marami pong nag-a-attempt ng suicide or meron silang nafe-feel na anxiety, hindi makatulog, hirap makatulog, or meron silang depression na nafe-feel. Karamihan sa kanila nag-view ng pornography. Very connected. Huwag tayo magtaka kung bakit nangyayari ito, dahil baka mas connected ang bawat isa sa atin sa ibang bagay kaysa connected kay Jesus. Kaya ngayong araw na ito, I encourage all of us, mga kapatid, kung ano man yung statistics ng mga ito, totoo man yan, next slide please, let's change it. Amen. Baguhin natin. Kung nakita mo yung sarili mo, parang isa po ako doon, pastor. Magpatuloy ka lang sa church, huwag kang umalis. Kasi si Lord yung magbabago sa'yo. Stay connected. Be connected to a family. Hindi kapag may kasalanan kang nagawa, hindi ka na-attend. Hindi yun yung solution. Running away is not a solution. Manatili ka because God will move in your life, babaguhin niya ang buhay mo, at gusto niyang magbunga ka ng bungang maganda. Amen? Sabi mo sa katabi mo, stay connected ha. Hindi sa ibang bagay, kay Jesus lang. Amen. Number 2, my purpose is to bear fruit.
Ano yung number 1? My purpose is to be connected to God. Number 2, my purpose is to bear fruit. Ang bawat isa po sa atin ay kailangang mamunga. Hindi pwedeng hindi tayo mamunga. Sabi ng John chapter 15 verse 16, hindi nyo ako pinili, ako mismo ang pumili at nagpadala sa inyo para mamunga. Ito ang klase ng bunga na nagtatagal at ibibigay ng Ama ang lahat ng hihingin nyo sa pangalan ko. Tignan nyo, no? Naka-highlight dyan. Si Jesus mismo ang pumili at nagpadala sa bawat isang mananampalataya na ano daw gagawin? Para mamunga. Kailangan may tumubong bunga sa bawat isa sa atin. Hindi po ito literal. Kung hindi tumutukoy po ito ng ano bang nagagawa ng prutas. Ang ibang tao nakakakain dahil doon. Ang ibang tao nare-refresh dahil doon. Nakakakuha ng sustansya dahil doon. Ganon din ang bawat isa sa atin. Kailangan may nabe-benefit yung kapwa natin sa buhay natin. Kaya ang urge po ni Apostle Paul sa mga taga-Galatia na mga Christians, kung matatandaan nyo po 2 weeks ago, sabi ni Paul, pero ang taong nagsuko ng buhay sa Holy Spirit, o tinatawag na fruits of the Spirit, ay ano daw? Una, nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan, nagtitiyaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagkakatiwalaan, nagpapakumbaba, at nagpipigil sa sarili. So, kung matatandaan nyo po in English, next slide, ito yung 9 na yan. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Again, say it with me. 1, 2, 3, go. Kaya again, yung love, it's a sacrificial thing. Pag hindi yung love, wag nyo isipin na ang love agad, yung kinilig ka. Ay, ang gwapo niya. Hindi yung love. O kaya yung ang dumaan lang. Nakamayan mo lang. Biglang tumaas yung balahibo mo. Hindi yun love agad, no? Baka kailangan mo lang mag-CR. Kaya ganun. Hindi masasabi yun na love agad. Kailangan lalaman natin ang love kung meron tayong, marunong tayong mag-sacrifice. Joy! Magkaiba yan sa happiness. Ang joy ay nandiyan kahit walang bagay na nakakapagpasaya sa iyo. Bakit? Kasi ang joy ay contentment. Joy ay contentment. Masaya ka kahit wala ka ng mga bagong cellphone ngayon? Masaya ka kahit wala kang boyfriend or girlfriend ngayon? Masaya ka kahit na sila walang pasok, mga nagtatrabaho sa gobyerno? Tapos ikaw may pasok? Okay lang. Sige. Joy. Ano yung pangatlo? Peace. May kapayapaan ka ba sa puso mo? O laging nagugulo ang kalooban mo? Nahihirapan ka bang matulog? Kailangan tubuan ka ng fruit ng peace. Si Lord lang po ang makapagbibigay niyan. Hindi mo matatagpuan yan sa ibang bagay. Kasi tandaan nyo, ang puno, sabi ni Jesus, siya. Kung ang branch na ikaw, hindi ka connected sa puno, hindi ka makakapagbunga.
hindi po pwede yun mangyari. Kaya ang peace, matatagpuan lang natin yan kay Jesus lang. At matututo kang maging pasensyoso palalo. Kindness, goodness, ito, yung faithfulness, katapatan. Bakit marami sa atin, sa mga kilala natin, hindi nagiging totoo sa mga sinasabi nila? Bakit may mga kilala ka na nagto-2-timer, 3-timer, 4-timer, baka ganon? Bakit meron mga, anong tawag doon? Yung third party sa relationship. Perhaps, eto no, makinig tayo, perhaps walang fruit ng faithfulness. Ang tanong natin doon, pag kaya tayo walang fruit nito, isipin natin ulit, tayo ba talaga fully nakakonected kay Jesus o hindi? Kasi napaka-importante nun eh. Kung alam mo na connected ka kay Jesus, kailangan may lumalabas na fruit sa buhay mo. Kailangan may nakikita na fruit sa buhay mo. Kasi yung fruit, alam na mga tao pag meron ka niyan eh. Nakikita eh. Kahit nga yung puno ng mangga, tapos green yung mangga, kahit green din yung mga dahon, alam na mga tao eh. Ayun oh, grabe, yung bunga oh, ang dami. Hindi mo matatago yung fruit mo. Kasi kita yan ng mga tao sa paligid mo. Kita rin ng mga tao kung wala kang fruit. Ano pa? Gentleness. And then, tinan nyo to, self-control. Kaya mo bang magpigil sa sarili mo? Yung gusto mo nang sabihin sa social media, yung isang bagay, pero pinigilan mo sarili mo. Kaya mo ba yun? O baka nagawa mo pa rin? O kaya nakapagsalita ka ng di maganda, hindi mo napigilan yung sarili mo. Tapos nagsisi ka dahil nabanggit mo yon. Again, you should ask yourself, connected ba talaga ako kay Jesus fully? O parang unti-unting nawawala yung connection ko? If you see yourself na ganon, hindi kita kinokondem. Kailangan lumapit ka kay Jesus. Kasi siya lang yung makakapagpabunga sa buhay mo. Hindi mababago ng kahit na anong bagay ang buhay natin. Nakailang New Year's resolution na tayo eh. 'Di ba? Yung iba nga, ang dami na naging girlfriend, boyfriend, hindi pa rin natututo eh. Ang dami na na-experience sa buhay, labas-pasok pa rin sa jail hanggang ngayon. Bakit? Hindi ba sila natututo? Anong meron? We need connection with Jesus. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, kailangan connected ka. Kaya ngayon, magbabrowse ka sa social media, next slide, pwedeng titingin ka sa TikTok. Tapos, meron doon, di ba, yung mga nagla-live, di ba? Tapos, tinignan mo yung comments. Doon, minumura nila yung mga tao, inaasar-asar nila, binubuli nila. Pag ganun ba, anong kino-comment mo? Isa ka rin doon. Hampas lupa ka pa rin hanggang ngayon. Ganon ka ba magsalita? Kapag yung, di ba ngayon kasi ganun eh. Kahit anong i-post mo eh, mga tao lagi negative sasabihin. Kahit positive, maganda yung nangyari doon sa isang tao, negative pa rin ang sasabihin. Di ba? Para na lang, ang mga tao ngayon, kahit hindi naman dapat sabihin, sasabihin nila eh. Pero tandaan natin, while using the social media na mga application ngayon, next slide, choose to speak kindness.
Kasi merong iba doon talagang wala silang ibang ma-part-time eh. May mga kilala kaming kahit mga Christians, nagti-TikTok sila, nagbebenta sila ng mga kung ano-ano. Pwedeng may mga bashers sila, hindi lang natin alam. Nakikita sa comment section. Tapos, ikaw makikiisa ka pa dun sa mga mangbabasya kanila. Gusto lang nilang magpakain para sa mga anak nila. Choose to speak kindness. Sa mga kaibigan mo, sino dito may mga kaibigan? Next slide. Baka sila dumadaan sa mga pagsubok ngayon. Hindi mo lang alam, di ba? Naka-encounter na ba kayo minsan ganito? May lumapit sa'yo, na kaibigan, sabi niya, "Pre, tara, labas tayo, magkakapit tayo." Alam niya, yung pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, pwedeng may something negative talaga nangyari sa buhay mo, pwedeng namatayan ka ng loved one, o anuman. Tapos niyaya ka niya magkape, pagpunta niyo dun sa kapihan, siya puro nagkukwento ng mga magaganda nangyari sa buhay niya. Hindi ka man lang niya tinanong kung kamusta ka na. Tapos lagi siyang nagpapa-advise sa'yo, puro yung topic siya, hindi ikaw. Alam niya yung kalagayan mo. May ganun kayong naranasan? Na hindi nare-realize ng mga tao sa paligid natin na meron tayong pangangailangan. Hindi lang sila. Alam niyo po, it's time sa mga kaibigan natin. You know what? Next slide. Be there for them. Kahit yung katabi mo ngayon pangiti-ngiti lang yan kanina, nung tinanong mo, anong prutas ka? Dragon fruit. Ganon. Yun daw, niya. Yung iba, coconut daw para gawing lambanog. Pwede may mga pinagdadaanan sila eh. Kaya nasabi niya, durian siya. Di ba? Hindi lang natin alam eh. Deep inside. Pero be there for them. Pray for them. Mamaya pag uwi natin, tanungin nyo yung mga kaibigan nyo kung kamusta sila. Panalangin nyo sila. Baka nangangailangan sila ng tulong natin eh. Amen? Amen? Also, pwede rin mga kaibigan natin, ini-invite tayo na gawin yung isang bagay na hindi naman dapat gawin. O kaya yung boss natin, may inuutos sa atin na talagang alam mo masamang gawin yun. Under the table, over the table, o ano man yung bagay na yon na lihim. Tulad ng dalawang na yan, kaya mo bang lumayo at magsabi ng, wag po, ayaw ko pong gawin yan. Kasi sometimes, alam nyo po, bearing fruit, next slide, means choosing to honor God. Even when it's hard. Sa panahon ngayon, may mga easy money talaga. Easy money kasi, yayaman daw, maayos na pamamaraan na may konting illegal. Pero sa totoo lang, if you honor God with all that you have, kailangan, alam mo yung mali, hindi mo gagawin. Kahit offeran ka pa ng napakalaking presyo. No wonder bakit
ang bansa natin, nakakalungkot, na ilista sa one of the most corrupt countries in the world. Bakit? Bakit kaya? Kasi ang daming gumagawa ng illegal, daming nanlalamang sa kapwa. Paano natin ino-honor si God sa buhay natin? Lagi nating tatanungin yung gagawin natin. Matutuwa ba ang Diyos kapag ginagawa ko to? Kahit kapag naglalaro ka ng sports, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, matutuwa ba si God kapag ginagawa ko to? Tanungin mo lagi ang sarili mo. Kung katabi ko si God ngayon, tingin mo nakangiti siya sa akin? Yun tatanungin mo. Kasi bakit? At least alam mo ngayon paano ka gagalaw dahil bakit? Connected ka sa Kanya eh. Eh kung wala kang pakialam sa Kanya, baka hindi ka connected sa Kanya. Isa lang yan. It's either connected ka o hindi. Hindi pwede kapag sinaksak mo nga yung charger mo, di ba, sa saksakan, hindi pwedeng kalahati lang. Kasi kapag kalahati, hindi magcha-charge. Hindi ka connected. Hindi porkit nakadikit yan, connected na. Di ba? It's all or nothing. Ko-connect ka ba kay God o hindi? Again, sabihin mo sa katabi mo, kailangan connected ka. Number 3, last but not the least, ang purpose natin is to make disciples. Gumawa ng disciples. Ano ba ang disciples? Basically, ito yung mga taong sumusunod kay Jesus. Connected kay Jesus. Ang sabi ng Matthew 28 verse 19 to 20, ito po yung sinabi ni Jesus. Huling mga habilin ni Jesus. Bago po siya umakyat sa langit. Ang sabi niya po ganito, kaya sige, lumakad kayo at gawin niyong disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. I-baptize niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Turuan niyo silang sundin ang lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ano daw? Ano pangako ni Lord? Kasama niyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. One thing where we can feel na kasama natin si God ay kapag tayo ay nagme-make disciples. Huwag niyo pong isipin na ang discipleship ay para lang sa mga matatagal ng Kristiyano, maraming alam sa Bible. Hindi po ganun eh. Take note ha, itong mga disciples ni Jesus, nakasama niya lang to for almost 3.5 years. Tapos meron pa siya mga ibang tagasunod, di natin alam gaano katagal, pero maikli lang din. Pero, ginamit sila ni Lord para umabot ng maraming mga tao. Ikaw din at ako, kailangang umabot ng kapwa natin. Lahat tayo actually. Pwedeng kung lalabas ka, magkakape ka, imbis na ka-churchmate mo yung i-invite mo sa pagkape mo sa labas, mag-invite ka ng isang taong hindi connected kay Jesus. Yung alam mong nakikita mo, walang fruit. Di mo nakikita yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control sa Kanya. Siya yung lapitan mo, tapos ganito gawin mo. Next slide, share your story. Paano ka ba binago ng Diyos? Kasi pwedeng tayo, madalas, ang i-invite natin pag lalabas tayo, kakain tayo, sino? Di ba? Sino? Taga-church na rin. Mananampalataya na rin. Try mo kaya, ibahin mo naman paminsan-minsan. Mag-invite ka
Nung alam mong isang tao na walang fruit, halimbawa, alam mo, kapag dating sa trabaho, ang lungkot-lungkot lagi ng mukha niya, hindi siya kontento sa buhay, wala siyang kapayapaan, isama mo sa labas. Sabihin mo, tara, kape tayo, punta tayo sa ganyan. Then, i-share mo yung story mo, paano ka binago ni Jesus. Because it is what God wants. Yun ang purpose natin eh. Hindi naman kailangan perfect ka na wala ka nagagawang kasalanan para makapag-share ng gospel. Tandaan nyo yung mga disciples ni Jesus, kahit din si Apostle Paul na na-convert, hindi naman sila mga perfectong tao. Bago sila naging apostol, bago sila nag-share ng gospel. Si Paul nga The 3 days ago, ang daming Kristiyanong pinatay, pinarusahan, ginawa ng di maganda. After 3 days, nung na-encounter niya si Jesus, nag-preach agad siya ng gospel. Bakit? Wala yun sa tagal, sa church. Alam mo kagad kung connected kay Lord. Our purpose is to make God and make Him known. Makilala ng mga tao kung sino ba ang Diyos. Kahit ma-deny ka nila, wala ka namang masamang ginagawa Hindi naman droga yung sinishare mo, di ba? Amen? It's Jesus. It's about their salvation. Na pwedeng sa onting panahon na lang o hindi natin alam kailan man yung kapatid mo na yon, kaklase mo na yon, ka-workmate mo na yon, pwedeng lumisan sa mundong ito. Tapos hindi siya 100% sure sa salvation niya. Kaya, ngayon, kung mahal natin ang kapwa natin, eto na ngayon pala yung lifestyle natin. Sharing God's Word. Kahit sa Facebook, next slide, pag nag-open ka ng social media mo, try to post Bible verses. Try to post mga music, things that are about God. Kasi sa totoo lang, marami na doon, hindi naman godly. Di ba? Madami doon, hindi naman godly Kung magdadagdag ka ng hindi naman godly, yung algorithm ng Facebook, puro na lang hindi godly. Kaya tuloy marami, ano nangyayari? Nai-influensahan ng napapanood nila, nakikita nila, dahil negativity yung nandoon, puro bashers, tas puro mga trolls lang yung mga accounts. Akala mo, yun na yung totoo. Pag marami, parang yun yung tama. Tas pag konti, yun yung mali. Di ba? Yun na yung akala natin ngayon. How about spread a different thing? A good thing. Tell something about Jesus. Hello? Tell something about God. Mag-post ka ng mga positive na mga bagay. Kung marami nagsasabing kawawa na ang Pilipinas, mag-post ka ng mga bagay na makakatulong para sa Pilipinas. Kung maraming nagmumura doon, huwag kang sumama sa kanila. Ikaw yung magsabi ng mga positibong bagay. Kaya, next slide. Making disciples isn't something that only super Christians do. Ano yung super Christians? Ay, sina pastor lang yan. Ay, sina leader lang yan. No? Yun yung iniisip natin Pero it's the purpose of every believer. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka dun.
Sabihin mo sa kabila, kasama ka doon. Hindi mo kailangan maging perfect, kailangan mo lang puso. Hindi kailangan kabisado mo lahat ng verses sa Bible, kailangan mo lang puso. Kailangan may heart ka para sa kanila. Dahil si Jesus, alam niyo po, sobrang mahal tayo ni Jesus eh. Di naman tayo dapat bigyan ng atensyon, pero binigyan niya tayo ng atensyon. Kaya nga may Christmas, God became human. Taken the form of a human being. Para iligtas tayo lahat. Dahil gusto niya tayong abutin, gusto niya tayong bigyan ng buhay. Alam ng Diyos, naghihingalo tayo lahat. Bakit? Kasi mapapahamak talaga tayo lahat dahil sa kasalanan. Ang sabi po ng Romans 3 verse 23, lahat ay nagkasala. Sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero tignan nyo, hanggang ngayon, mapapansin nyo sa mga ambulance, hospital, yung sign ng cross. Bakit? Ang cross po ay hindi religious na symbol. Ang cross actually isa pong political yan na simbolo. Dahil ang pinapako lang po sa cross or pag may cross, yun lang po yung sinumpa. Yan ang idea ng mga tao 2,000 years ago. Pero ngayon nag-iba dahil may pinako sa cross 2,000 years ago. Pinako siya hindi dahil sa makasalanan siya. Pinako siya sa cross dahil sabi niya, yung kasalanan nyo, inaako ko. Hindi na kayo dapat parusahan, ako na yun. Yun yung ginawa ni Jesus sa atin. Ganun niya tayo kamahal. So this time, bakit hindi natin siya i-share sa iba? Nandito tayo sa church, hindi dahil perfect tayo. Nandito tayo sa church dahil gusto natin magpabago ng buhay kay Lord. Again, recall tayo. Ano ba ang purpose ko? Number 1, my purpose is to be connected to God. Number 2, to bear fruit. And number 3, to make disciples. Again, ano yung number 1? To be connected to God. Number 2, to bear fruit. Number 3, to make disciples. Nawa po ang tatlong bagay na ito, tumimo sa puso natin. Ito yung purpose ko, ito yung layunin ni God sa buhay ko, mula sa araw na ito, lalakaran ko to. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Mula sa araw na ito, patuloy kang mangusap sa amin at kumilos at gumalaw. Patuloy po kayo magpatotoo sa aming mga buhay. At ganoon din, Panginoon, kayo po magbago ng aming mga buhay. In Jesus' name. Amen and amen.